Yung tanong ko lang, follow-up ko lang kay Angela, yung tinanong kanina na crush ka pala ni Robin before pa, di ba? Pero gaano mo nakatagal nung nalaman mong crush ka ni Robin? Sinabi niya ba sa'yo personally or ano yung naging reaction mo? Ang sabi niya po kasi at first is that nakikita lang niya ako and nagagandahan lang siya. Pero recently lang kasi inamin, na-crush niya talaga ako ng time na yun. So, wala, kinikilig lang ako na kinikilig lang po ako na somebody like Robin could have a crush on me. Yan lang, yan. Thank you. Yung second question ko for Robin. Robin, nakita namin sa trailer na bukod sa prosthetic na napaka-challenging ka mo, ng tagal-tagal kinakabit, parang dito mapapatunayan na you're a great actor kasi parang madalang ka yata magsalita rito. Mata-mata at parang acting-acting lang yung gagawin mo. Gaano ka-challenging sa'yo yung part na yon na hindi ka nagsasalita pero kailangan mong umacting at ipakita mo yung emotion mo? Actually, nung una po, sobrang excited ako na gawin nito kasi feeling ko madali. Feeling ko madali kasi wala kang linya. Pero sa totoo lang, sobrang hirap po nitong ginawa ko. Ito po yung pinakamahirap kong ginawa. Tapos, parang hindi mo mapapakita yung emosyon mo nang hindi ka nagsasalita, di ba? Parang paano mo po kakausapin, gano'n. Pero sobrang daming workshop po na pinagdaanan ko. Tapos palagi po ako nanonood ng mga aso. Tinitignan ko po kung paano sila gumalaw, kung paano sila sa amo nila. As in sobrang hirap po talaga nito na hindi ka nagsasalita. Ayun. Follow-up lang napanood niyo ba yung Korean version nito? And how do you differentiate yung character niyo or yung acting niyo compared dun sa original? Actually po, clips lang pinanood ko talaga. Sinasabi po nila direct sa akin na panoorin ko daw po si Song Joong Ki doon. Pero parang hindi ko po talaga siya pinanood na buo. Kasi alam ko naman po sa sarili ko na hindi ko magagaya yung ganong kagaling na aktor. So ginawa ko na lang po, gumawa po ako ng sarili kong version. Pero kumuha po ako ng pointers sa kanya. Yun po. Angela? Ako naman po, I've been familiar with the film na I think I've watched it before. Tapos pinanood ko po ulit for a refresher kasi gusto ko po talagang ma-digest yung story. Kung ano yung dahilan, kung bakit naging ganun si Sarah, kung paano nag-iwan si Boy. Gusto ko po maintindihan ng maigi yung movie. So I think I watched it a few times. Pero I think the challenge for me was yung hindi nga po ma-copy or magaya yung acting po dun sa movie na yun. So what I did was during our workshops po is, yun po, gumawa po kami ng pointers, nag-list down, nag-aral po kami ng character namin kung paano siya magiging Pilipino. Yun po. Thank you everyone. Congratulations. Thank you, Salamat po. baby. Okay, thank you. Ngayon naman from Random Republica, we have Miss Kate Adahar. Hi! Grabe rin, Angela. Lagi nababanggit na grabe nga yung pagsikat nyo after na success ng Mutya, ng Siduksing Great Palma. And sabi nyo rin, ayaw nyo magbago. Ano yung conscious effort nyo para hindi umakit sa ulo yung pagsikat? Ako po, for me, my conscious effort siguro is yung pinipili kong hindi magbago. Kasi, ano naman po yun kapag magbabago ka, conscious ka dun. Tapos, iniisip ko sa sarili ko na I'm just the same old me. Lagi kong rin-remind yung sarili ko na I'm still the old Angela with better opportunities, but I'm still gonna remain myself. True to myself. Ako po iniisip ko lang po yung dating ako. Parang wala naman talagang nagbago. Nagbago lang po yung ginagawa ko sa araw-araw. Nakakain ko lang po yung gusto kong kainin. Pero yung dating ako pa rin po yun. Yun yung iniisip ko. Kaya hindi ako pwedeng magyabang. Wala akong pwedeng pagyabangan na tao. Wala akong pwedeng tapakan na tao kasi wala pa ako napapala. Wala pa po ako sa dulo ng pangarap ko. Kahit makarating man ako doon, hindi ako magyayabang. Yun po. Thank you. And pag kayong dalawa na lang yung nag-uusap, ano pa yung pinapangarap nyo for yourselves and as a love team? Parang gusto namin mag-concert, tapos sasayaw kami dalawa. Lagi namin napag-uusapan yan. Gusto namin sumayaw na magkasama.
Hindi pa namin natatry yung talagang kami lang dalawa. Palagi po kami pinapakanta, siya lang naman singer sa amin dalawa. Hindi po ako marunong kumanta, alam po ng lahat yan. Pero, totoo yan. Ayoko na. Pinag-uusapan po namin ni Robin is kahit saan man po kami dalhin ang landas namin sa karera namin, is that we'll always stay supporting each other. So kahit if there was a chance na magka-movie siya with somebody else or magka-project ako na hindi siya kasama, tas mag-iba yung namin, yung career paths namin. Wag! We'll always be there for each other, rooting for one another. Yun po. Yun naman po yung pangako namin sa isa't isa. And we keep aiming higher. Parang wala naman pong masamang mangarap, di ba? Kaya we just really want, we really want more. Gutom pa po kami. Gutom pa kami matuto, gutom pa kami sa projects, and we really want to strive not just for us, for our own benefits, pero para po matulungan namin yung pamilya namin at yung mga mahal namin sa buhay. Naiangat din po namin. And hindi kami magre-reklamo kahit anong mangyari. Yun yung palagi namin pinag-uusapan. Parang kahit ano pong ibigay nyo sa amin, kahit hindi nyo kami patulugin, okay lang sa amin. Talaga po yan, sure po kami dyan. Yun po, salamat po. All right, those are great goals to have. Thank you so much, Robin and Angela. Thank you, Miss Kate. Okay, moving on, rounding up batch 2 from the Philippine star, Dolly Ann Carvajal. Hello, I'm Robin Hello po. and Angela. My question is, from dogs, we can learn loyalty and unconditional love. From a werewolf, what can we humans learn? Kasi gumanap ka ng werewolf of tongue twister. Ang werewolf sobrang loyal talaga nila. Parang dogs din. Hindi, parang same lang po. Pero ang pinapanood ko po talaga, ang aso talaga. Kasi sobrang loyal po ng mga aso. Talagang, pag nagiging werewolf lang po ako, pag nagagalit, parang ganun yung iniisip ko. Pero pag normal ako na tao, aso talaga ako. As in, aso ako ni Angela. Yung gusto ko po, ginaganon lang ako ni Angela. Parang feeling ko talaga pag nasa shooting kami, aso lang talaga ako. Yun po. Ako naman po, I think yung difference ng dog sa werewolf is that a wolf is wild. Pero ang werewolf, kalahating tao, kalahating wolf. So what can humans learn from a werewolf? You can learn na although your feelings are complex and although it's hard to contain your wild instincts, now once you learn to love someone, katulad po ni Boy, once you learn and you get attached, you become docile. You become, I don't know, it's kind of like love tames. So a werewolf that is and learned how, and a werewolf that learned to love, yun po yung I don't know what to say. Yun lang po. Yun lang po yung masasabi Yeah, I ko. get it. Thank you. For Direk and for Candy, hi Candy, nice to see you. Kung bibigyan nyo ng blurb o tagline yung movie, what would it be? Tagline. Love waits. Love waits. Nice. Ako, love heals. Love heals. Thank you. Very good. Love heals, love waits. Thank you so much, Miss Dolly. Okay, ngayon naman, batch 3, we have Jojo Pananigan, Mark Magadia, and finally, Patrick Fresno. For now, let's hear from Jojo Pananigan from Rider PH Studios. Hello po. Ang question ko kay Robin, Angela, I love the use of the word docile, and limbo. Kay Direk, ito po. Yes. What's so romantic or what's so special about the original story of A Werewolf Boy or the mythological creature na werewolf na
kasi nag-effort pa kayo na gawing rom-com, i-Philippinize, when in fact you could have just used a local mythological creature or a story na rom-com na agad. So why did you stick to it? Kailangan ko siyang i-adjust eh. Yung kasing original, I think we agreed with my creative na si Paolo habang sinushoot namin yung Werewolf. Napansin niya paano ko binubuo yung pelikula compare sa original. Ang observation ni Paolo is, I think our movie is more heartfelt, more family-oriented, and more rom-com. Yung kasi yung gusto ng Pinoy, yun yung gusto nilang mapanood. And more dramatic. Kasi we love crying, we love romance, we love family story. Kailangan ko siyang idikit doon. Kung hindi ko kasi siya babaguhin, kung hindi ko siya i-adjust, parang wala akong ginawa. Parang hindi ako nag-effort to change the original. Eh, Filipino ang audience ko, hindi naman mga Koreano. So, kailangan kong pumabor sa mga Pilipino. And of course, again, I'm working with Love Team. Kailangan ko siyang gawing rom-com. Thank you. Angela, kanina sinabi ni Rapin na ang hirap pala na pagsuot pa lang ng paggamit mo lang ng prosthetic sa kanya, challenging na sa kanya. Ikaw, sa character mo, sa doing this role, ano naman ang challenge sa'yo? Yung challenge ko po for this role, aside from yung mga responsibilities ko to drive, to learn the guitar, ang pinakamahirap po dito is yung maging sobrang lalim ng pain. Kasi on the surface, parang si Sarah, ano lang siya, she's just a sad girl. Pero it runs deeper than that. Malalim yung pain niya, malalim yung pinagdadaanan niya. And I had to carry that with me, na kailangan kong hawakan yun. Kasi kapag nakawala yun, wala na si Sarah. So, ang hirap all throughout our taping, parang I felt so heavy. Nararamdaman ko si Sarah, ang bigat ko. Parang I literally stepped into Sarah's shoes, and that was the hardest part for me. Kasi, although doon ako naging vulnerable pa po kay Sarah. Bonus question lang kay Robin. Robin, paano kayo mas naging close ni Angela? At meron ba kayong memorable conversation during the shoot? Ano po parang palagi lang po kami may sariling mundo. Parang kahit ano pong sabihin ni Angela, naiintindihan ko na siya ngayon. Pero ano po, sobrang proud ako kay Angela. Yung mga sinabi niya talaga kanina na nahihirapan siya na maging Sarah, ganyan-ganyan, challenge yun. Sobrang namangha po ako kay Angela kasi pang ilang project pa lang niya to. Ako po nakailang workshop po ako, hindi pa po ako ganun kagaling. Si Angela, kung bago po ako sa pag-arte, si Angela mas bago po siya, mas onti po yung workshops niya. Pero sobrang galing po niya dito. Ako, proud na proud po ako kay Angela. Yun po. Salamat. Okay, thank you so much. Ngayon naman po, ang susunod na mga katanungan ay magagaling kay Mark Magadia from Maganda Ba Movie. Hi guys, dito ako. Yeah, first question ko kay Direk muna. Yung Our Wolf Boy kasi is Korean film, di ba? Ano yung parang can you mention some of the scenes na parang ginawang Filipino or experiences para mas maging Filipino yung vibe without spoiling the story? Ayan. Okay. For example, may isang scene sa towards the end to, nagpakita sila ng snow. Wala naman tayong snow. So kailangan ko siyang isipan ng ibang context to show a Filipino context. And also, marami silang scenes na ayong sabihin. Maganda yung location namin. I mean, sobrang ganda ng Pilipinas. Gusto kong ipakita, kasi Korean yung original Gusto kong ipakita yung Filipino adaptation kung gaano kaganda ang Pilipinas. At napakita naman namin sa pelikula. And also, may ginawa yung dalawang to, may pinagawa ko sa kanila na hindi ginawa
sa original. Kasi nga, rom-com. Kung ano man yon, panoorin na lang po natin sa January 14. Di ba, Rab? Oh, direct. Quiet. Yun po. Okay, yung second question ko naman kila Rob and Angela. Ayan, ako, kasi this is, A Werewolf Boy is a monster film, di ba? So, kung magiging reverse yung role ninyo, halimbawa, si Angela naman yung magiging monster or creature, anong creature yung parang gusto yung maging siya? Anong creature? Hindi, kumbaga hindi naman werewolf. Ano yung parang gusto mo? And bakit? Ako po gusto ko maging mermaid. Hindi po. Kasi, I really love yung mermaid folklore na they lure sailors, tapos they drown them, or something like that. Tapos they're good singers. Parang, I just really want to swim super deep kasi sobrang ang daming parts pa ng ocean na hindi natin na-explore. And I feel like if I would be a mermaid, mas ma-explore ko yung dagat kasi I really love the ocean. Yun lang po. Okay, salamat po. Alright, interesting question. Thank you. Parang si Nymph, no? Yung lure ng sailors and then, yeah, that's bagay sa'yo. Okay, salamat po. Ngayon naman, we have 2 TikTok content creators in line, starting with